Natangay po ng akit-bahay ang halos kalahating milyong pisong halaga ng pera at gamit sa isang exclusive subdivision sa Las Piñas. May lead ng mga pulis sa naturang suspect na na-videohan habang ninanakawan ang bahay. Nagpapatrol, Doris Bigonia. Galing lang sa New Year holiday ang mag-asawang Jet at Victoria Hermono nang mabalita ang may nilooban sa kanilang subdivision sa BF International noong January 3. Laking gulat ng mag-asawa nang mapag-alamang sinunod rin pala ang bahay nila na naakyat bahay. Pagpasok sa butas ng aircon, inisa-isa ng limasin ng magnanakaw ang laman ng 2 kwarto. Ang di nito alam, may CCTV sa loob ng bahay ng mga Hermono kaya nabidyohan ang suspect. Ayon sa may-ari, ultimo mga delata sa kusina, pinitik pa ng kawatan. Natangay ng suspect ang pera ng mag-asawa, laptop at mga alahas na nagkakahalaga ng halos kalahating milyong piso. Kaagad inireport ni Hermono ang insidente sa pulis at pinost naman ng kanyang asawa sa social media ang CCTV footage. Hindi kami papatakot. Lalaban ako. Ganun lang man yun eh. Sino ba unang maglalakas ng loob para protektahan ang pamilya mo? Ako rin eh. Mula nang mangyari ang nakawan, hindi na nakatutulog ng maayos ang mag-asawa na may 2 taong gulang na anak. Dati, kampante ang mag-asawa, tahimik at may security ang kanilang subdivision at sa hinagap ay di nila naisip na malolooban sila. Masama talaga loob mo, di ba? Kasi gusto mong mabuhay ng tama eh. Gusto mong lumaban ng tama. Lalaban ka ng patas para mabuhay ka sa ano. Tapos ganito lang. Tinitingnan na rin ng pulisya ang posibilidad na mayroon pang ibang sunod-sunod na nabiktima ang grupo. May lead na rin sila sa mga suspect. Doris Bigornia, ABS-CBN News. Ikinabigla ng naulilang pamilya ng broadcaster at environmentalist na si Dr. Jerry Ortega ang biglang pagpapalaya kay dating Palawan Governor Joel Reyes. Si Reyes ang itinuturong mastermind sa pagpatay kay Ortega noong Enero ng 2011. Nagpapatrol, Johnson Manabat. Nitong Biyernes, pinalaya si dating Palawan Governor Joel Reyes mula sa Palawan City Jail, kasunod na rin ang desisyon ng Court of Appeals na pumapabor sa inihain nitong petition for certiorari and prohibition na kumukwestiyon sa naunang desisyon ng Puerto Princesa Regional Trial Court Branch 52. Ayon sa Court of Appeals, maliban sa salaysay ng Senate witness na si Rodolfo Edrad alias Bumar, wala ng iba pang ebidensya na nag-uugnay kay Reyes sa pagpatay kay Doc Jerry Ortega noong January 24, 2011. Ayon sa korte, mayroon ding inconsistency sa mga pahayag ng testigong si alias Bumar at lumalabas na hindi credible o hindi mapagkakatiwalaan ang kanyang mga testimonya. Sa 24 na pahinang desisyon na isinulat ni Court of Appeals Associate Justice Normandy Pizarro, ipinaliwanag niyang tali ang kanilang kamay dahil sa kawalan ng ebidensya. Katig din sa desisyong palayain si Reyes, sina Associate Justices Danton Bueser at Victoria Paredes. Nataon ang paglaya ni Reyes ilang linggo bago ang ika-7 anibersaryo ng pagpatay kay Doc Jerry. Nag-issue naman ng dissenting opinion sina CA Associate Justices Marie Christine Azcaraga Jacob at Maria Filomena Singh. Ayon kay Justice Jacob, trabaho ng Puerto Princesa RTC ang pagtimbang sa mga ebidensyang iniharap sa hukuman, kaya ito ang nararapat magpataw ng desisyon. Dagdag pa niya, mayroong mga hindi mapasisinungaling ang ebidensya laban kay Reyes na dapat alamin sa isang full-blown trial. Kabilang dito ang extrajudicial confession ni Edrad at iba pang testigo, dagdag pa ang text message sa pagitan ni Reyes at Edrad. Inamin na rin umano ng kapatid ni Reyes na si dating Coron Mayor Mario Reyes na matapos ng krimen, nagbigay siya ng pera kay Edrad sa utos ng dating gobernador. Naniniwala naman ang pamilya Ortega na makakamtan pa rin nila ang hustisya. Ganun ho talaga ang buhay, pero naniniwala ako sa God's justice. Kung hindi man natin ma-attain ngayon yan dito sa ating lifetime, meron talaga po yan hustisya. Ayon naman kay Presidential Spokesman Harry Roque na naging abogado ng pamilya Ortega, nakakaalarma ang nasabing desisyon ng Court of Appeals. We will exercise all legal options to reverse this decision of the Court of Appeals. Ayon kay Secretary Roque, plano niyang kausapin sina Solgen Jose Calida at Justice Secretary Vitaliano Aguirre hinggil sa kaso. Johnson Manabat, ABS-CBN News.
Libo-libong factory workers ang inaasahang kakailanganin sa bansang South Korea. Government to government ang proseso kaya walang babayaran na placement fee. Nagbigay po naman ang POEA ng mga tips kung paano ka makakapasa. Papatrol, Zen Hernandez. Ngayong 2018, desidido na si Evelyn ng mga ibang bansa para magtrabaho. Umaasa siya na mapapakinabangan ang 20 taong experience bilang machine operator sa mga pabrika ng tela. Sa abroad na makaangat na lang sa buhay kasi nahirapan ako dito. Ma'am, dami ako anak, may mga anak ko eh. Kailangan ko kumayod dito, tumulong sa asawa ko eh. Ang magandang balita mula sa POEA, libu-libong factory workers na naman ang inaasahang kakailanganin sa bansang South Korea. Bahagi ito ng kwota na ibinibigay nila sa mga sending countries gaya ng Pilipinas taon-taon. 5,000 pataas yung binibigay sa ating kota ng Korea. Sa factory workers, ito yung sa electronics, textile, chemical, tsaka sa food. $1,200 o nasa 60,000 pesos ang basic pay ng mga factory workers sa South Korea. Pero para makapag-apply, kailangan munang mag-register sa POEA website. Ang mga nakaregister lang ang bibigyan ng schedule para sa Korean language exam. Kapag pumasa, isa sa ilalim ka rin sa skills test. Kapag pasado ulit, medical exam naman. Kapag physically fit, ifo-forward ang profile sa employer at magkakaroon ng selection. Paghahandaan nyo yung Korean language, yung basic. Nakakapasa naman yung mga worker kahit self-study to. Plus factor din kung may work experience ka. Nagbabala naman ang POEA na huwag maniwala sa mga pribadong grupong nag-aalok ng training o seminar na ginagamit pa ang mga interview ng POEA sa mga broadcast media. Dapat magkonsulta muna sa POEA tungkol sa mga job opening para malaman ang tamang proseso. Simula 2004 ay umabot na sa mahigit 54,000 ang mga na-deploy na factory worker ng Pilipinas sa bansang South Korea. Pero muli, paalala ng POEA, lahat ng ito ay government to government. Ibig sabihin, lahat ng application at orientation sa POEA lang dumadaan. At bagamat kailangan gumasto sa processing fee, ay walang babayarang placement fee. Zen Hernandez, ABS-CBN News.